Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Personal na bumisita si Regional Director Police Regional Office 2, Police Brigadier General Antonio Maralag upang magsagawa ng command visit sa Isabela Police Provincial Office. Mga natatanging pulis na nagbigay serbisyong publiko pinarangalan. Magbabalita dyan si Police Corporal Sarah Jane de la Cruz. Na bumisita si Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., Regional Director ng Police Regional Office 2 sa Isabela Police Provincial Office upang masuri ang kalagayan ng kapulisan at palakasin ang kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng batas. Sa naturang pagbisita, ginawaran ng pagkilala ang mga outstanding personnel ng Isabela PPO, kabilang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela PPO, 1st Isabela Mobile Force Company, mga tauhan ng Delphine Albano at Santa Tomas Police Stations, kaugnay ng kanilang matagumpay na operasyon laban sa kriminalidad. Kabilang dito ang isinagawang Dragnet Operation noong Abril 16, 2026 sa Barangay Barumbong, Santo Tomas na nagresulta sa neutralisasyon ng isang leader ng nabuwag na Magsanok Criminal Group at pagkakaaresto ng dalawa nitong kasamahan. Bukod dito, binigyan ng pagkilala si Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, bilang pagkilala sa kanyang mahusay na pamumuno at patuloy na paggabay sa mga tauhan tungo sa epektibong pagpapatupad ng mga programa at operasyon ng kapulisan sa lalawigan. Pinuri ni Police Brigadier General Maralag ang ipinakitang katapangan, dedikasyon at profesionalismo ng mga operatiba at hinimok ang lahat ng kapulisan na panatilihin ang mataas na antas ng disiplina, integridad at malasakit sa mamamayan. Binigyan din niya ang kahalagahan ng matibay na ugnayan ng PNP at lokal na pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang naturang pagkilala ay alinsunod sa advokasya ni Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., Chief Philippine National Police, na palakasin ang moral at welfare ng kapulisan tungo sa mas epektibo at makataong serbisyo publiko. Mula dito sa Isabela Police Provincial Office, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sarah Jane B. de la Cruz, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal de la Cruz. Arestado ang isang 26 anyos na lalaki sa ikinasang bypass operation ng PNP Bukidnon at nakumpiska ang 174,080 pesos na halaga ng ilegal na droga sa Valencia City, Bukidnon. Ibabalita yan ni Police Corporal Michelle Abatayo.
Arestado ang isang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga matapos mahuli sa buy-bust operation sa Purok 2, Barangay Pinatilan, Valencia City, gabi ng Abril 18 sa kasalukuyang taon. Kinilala lamang sa alias na Abel, 26 anyos, ang suspect na residente sa nasabing lugar. Isinagawa ang operasyon bandang alas 10:33 ng gabi ng mga operatiba ng Valencia City Police Station, katuwang ang RPDEO 10, 1003rd Maneuver Company RMFB 10, 2nd PMFC Bukidnon, Miss or Marpsta, KADSU, Provincial Intelligence Unit at PDEA. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang 25.6 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 174,080 pesos. Kabilang sa mga nakuha ang 7 sachet ng hinihinalang shabu, isang 1,000 bill na ginamit bilang buy-bust money, isang coin purse, isang cellphone at isang motorsiklo. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valencia City Police Station, Bukidnon PPO, ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Abatayo. Arestado ang isang high-value individual sa anti-illegal drug operation ng pinagsanib na puwersa ng Police Regional Office 5 at Philippine Drug Enforcement Agency at nasabat ang 30 gramo ng shabu na nakakahalaga ng 204,000 pesos sa Ginubatan, Albay. Police Staff Sergeant Lovendino Jr., ibalita mo. Arestado ang isang high-value individual sa isang buy-bust operation na sinagawa bandang alas 10:08 ng gabi sa Ginubatan, Albay. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamunuan ng RCET Team 1 katuwang ang PDEA Albay Provincial Office, RCET Team 2 at ang Ginubatan Municipal Police Station sa ilalim ng Albay Police Provincial Office. Ang suspect na kinilala lamang sa alias na Joe, 37 anyos at residente ng Ginubatan, Albay, ay inaresto matapos magbenta ng illegal na droga sa isang undercover operative. Nakumpiska sa operasyon ang 3 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 30 gramo at tinatayang nagkakalaga ng 204,000 pesos batay sa standard drug price. Matapos ang pag-aresto, didala ang suspect at ang mga nasamsam na ebidensya sa kustodiyan ng PDEA Regional Office 5 para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Isinagawa rin sa mismong lugar ang pagmamarka at inventaryo ng mga nakumpiskang item sa harap ng suspect at ng mga kinakailangang saksi bilang pagsunod sa mga legal na proseso. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinapakita na matagumpay na operasyong ito ang patuloy na pinagting ng kampanya ng Pro5 katuwang ang iba pang ehensya laban sa illegal na droga alinsunod sa Enhanced Managing Police Operations sa ilalim ng PNP Focus Agenda. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director ng Pro5 ang kalagahan ng tuloy-tuloy na anti-drug operations. Muling tiniyak ng mga otoridad na magpapatuloy ang ganitong uri ng operasyon bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang buwagin ang mga drug network at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Mula dito sa Albay, ako po si Police Staff Sergeant Merc Culito P. Lovendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Staff Sergeant Lovendino Jr. Tiniyak ng Philippine National Police ang kahandaan at transparency sakaling magbalik si Congressman Saldico. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, handa na ang security plan ng kapulisan at sisiguraduhin maayos at patas ang buong proseso pagdating ni Congressman Ko sa Pilipinas hanggang sa proseso sa Campo Crame. Ang buong detalye ng report ay hatid ni Patrolman Don Brosas. Ng PNP ang kahandaan at transparency sa posibleng pagbabalik sa bansa ni dating Kongresista Saldico na hinaharap sa kasong graft at malversation. Kaugnay ng umano'y anomalya sa 289 na milyong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakahanda na ang security plan ng kapulisan at sisiguruhing maayos at patas ang buong proseso mula sa pagdating ni Ko sa Pilipinas hanggang sa kanyang pagproseso sa Campo Crame. Ani ang proteksyong ibibigay kay Ko ay katulad ng sa ibang individual na nasa kustodiya ng PNP. Kinumpirma naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naaresto si Ko sa Europe matapos naman mabigong magpakita ng sapat na dokumento sa pagtawid ng border.
Sa oras na makabalik sa bansa, dadalhin si Ko sa Criminal Investigation and Detection Group para sa documentation, fingerprinting at medical at physical examination. Matapos nito, agad siyang ihaharap sa Sandigbayan upang isumite ang warrant of arrest laban sa kanya, kung saan ang hukuman ang magpapasya kung saan siya ikukulong. Ang hakbang na ito ay nakangkla sa PNP Focus Agenda, partikular sa Integrity Monitoring at Enhanced Managing Police Operation, na naglalayong tiyakin ang transparency, accountability at epektibong pagpapatupad ng batas. Sa pagpapatuloy ng proseso, paiigtingin ng PNP ang koordinasyon sa mga kinauukulang ahensya upang masiguro ang maayos at legal na proseso, habang hinihikayat ang publiko na magtiwala at makiisa sa pagsusulong ng transparency at pananagutan sa pamahalaan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. 2026 PNP Summer Sports Training and Recreational Program Opening Ceremony na ginanap sa Sports Center ng Campo Crame, kung saan pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. bilang presiding officer na nirepresenta ni Police Lieutenant General Bernard Banac, Deputy PNP Chief Port Administration. Ang magandang balita ay mula kay Patrolman Don Brosas. Nang binuksan ng 2026 PNP Summer Sports Training and Recreational Program sa PNP Sports Center Camp Brigadier General Rafael Crame, Quezon City nitong ika-21 ng Abril. Pinangunahan ang seremonya ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. bilang presiding officer, na kinatawan ni Police Lieutenant General Bernard Banac, the Deputy Chief PNP for Administration. Lumahok sa programa ang mga dependents ng PNP personnel na layong mabigyan ng makabuluhang aktibidad ang mga kabataan habang pinapaunlad ang kanilang pisikal na kakayahan, disiplina at pakikipagkapwa. Ayon sa PNP, ang naturang inisyatiba ay bahagi ng kanilang pagsuporta sa moral and welfare ng kanilang hanay, alinsunod sa PNP Focus Agenda, kung saan binibigyang halaga hindi lamang ang kapakanan ng mga pulis, kundi pati ng kanilang pamilya. Isinusulong din ng programa ang mas matibay na ugnayan sa loob ng organisasyon at ang pagbibigay ng positibong kapaligiran para sa kabataan. Sa pagpapatuloy ng programa, inaasahan ng PNP na mas mapapalakas ang samahan ng kanilang pamilya at mahihikayat ang kabataan sa aktibong pamumuhay bilang bahagi ng paghubog sa isang mas disiplinado at mas responsableng henerasyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Paglabag sa mga ordinansa sa Metro Manila, bumama dahil sa Safer Cities Initiative. Tinutukan yan ni Patrolman Don Brosas. Ang PNP ang tuloy-tuloy na pagbaba ng bilang ng mga lumalabag sa ordinansa sa Metro Manila, kasunod ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government. Batay sa datos ng PNP, bumaba ang bilang ng mga violators mula 11,742 noong ika-6 ng Abril hanggang 6,514 na lamang noong ika-19 ng Abril. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagpakita ito ng mas mataas na antas ng kamalayan at pagsunod ng publiko sa mga ipinatutupad na ordinansa. Pinakamaraming naitalang paglabag sa mga nasasakupan ng Northern Police District at Southern Police District na may mahigit 1,600 kaso bawat isa. Kasunod ang Quezon City Police District na may mahigit 1,400 kaso, kabilang sa mga karaniwang paglabag ang pag-inom ng alak at paninigarilyo sa pampublikong lugar. Ayon sa PNP, mas marami na rin ang sumusuporta sa implementasyon ng programa kumpara sa mga naunang reklamo. Kaugnay nito, patuloy na hinikayat ng PNP ang publiko na sumunod sa mga lokal na ordinansa at makiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan, disiplina at kaligtasan sa Metro Manila. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At iyan ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bago tayo magtapos sa ating programa, narito ang ilang tips ngayong tag-init. Una, dalasan ang pag-inom ng tubig. Dahil nakakapawis ang init, mahalagang manatiling hydrated upang mapanatiling maayos ang temperatura
ng inyong katawan at makaiwas sa mga heat-related illnesses gaya ng heat stroke. Magdamit ng mga kasuotang may manipis at komportabling tela. Iwasan ang mga kasuotang masisikip at may makapal at mabigat na tela gaya ng maong at leather dahil natatrap ng mga ito ang init sa pawis sa katawan. Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay. I-ready ang mga pananggalang sa init, ugaliing magdala ng mga kagamitang makakapagbawas ng init ng inyong karamdaman. Iwasan na ang pagbibilad sa araw kahit may pananggalang sa init. Hanggat maaari ay umiwas sa matagal at direktang pagbibilad sa araw. Kung nasa labas, sikaping manatili sa mga lugar na may lilim. Manatiling ligtas, mga ka-PNN, sa kabila ng banta ng mainit na panahon. Sakaling may emergency, i-dial lang ang 911 sa inyong mga telepono. At ang inyong pulis at iba pang sangay ng pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Regan Robles ng PNP Aviation Security Group, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.